Yan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong gabi? Kayo po ay aking malugod na tinatanggap sa atin pong programang Pamilya Ko, Mahal Ko. Ngayon po ay Tuesday, February 16, 2021. At sa ngayon po ay ako nag-iisa kapagkat yung atin pong kasama last time ay hindi po siya available. Kaya tayo lamang po ay solo ngayon. Ngayon pa man, ako po ay nagpapasalamat na meron tayo sa ngayon 4 na live viewers sa ating Facebook. Ano po? At kayo aking binabati. Unang-una si Sister Emma Orozco. Ayan. Salamat po sa inyong pagtunghay sa ating programa ngayon. Alam ko po marami ngayong mga program na ayan, marami pong mga program ngayon na tayo ay tinutunghayan. Balit salamat po na nag-tune in kayo ngayon sa ating programang Pamilya Ko, Mahal Ko tuwing Martes po ng gabi. Binabati din natin si Ma'am Nen Abiba de Guzman. Magandang gabi po sa inyo. At mukhang mga taga Quezon ang nanonood ngayon. 2 taga Infanta. At ngayon, ayan, bumabati din sa atin si Ma'am Laila Bundalian na ito rin po ay taga Quezon, taga Pulilio. So balit ngayon ay naninirahan po sa Dolores, Quezon. So, yung pong ating mga viewers, I invite po na mag-chat po kayo sa ating chat box upang ma-recognize ko po kayo. At of course, mabati ko po kayo ngayong gabi. Ayan, nanonood sa atin. Ito po yung ating kasama sa gawain, si Miss Ivy May Castillo Manahan. Good evening po, Pastor, from Youth I Will Go. Ayan, thank you. Sister Ivy, kumusta ka? Hopefully, naayos na ang iyong, meron ka ng bagong account at inaasahan na bukas ay makakasama ka. Sa Thursday ay makakasama sa programa nating online Bible study ng Youth I Will Go. Hindi ko alam kung makaka-join ka ngayon. Hopefully, makasama ka dito. Kung pwede, pwede kong isend yung link. At maging yung atin pong mga kaibigan na gusto pong mag-join sa akin live dito po sa ating ginagamit na StreamYard. Pwede po kayong mag-comment at pwede ko pong isend ang link para po ako'y may kasama. Yan, bumabati po si Ma'am Laila. Good evening po, Pastor Juby, at sa bumubuo ng programa. Salamat po, Ma'am Laila, sa iyong pagbati. At nayan po si Ate Melody De Leon. Good evening din po, Ate Melody. At yan po, kagabi ay atin niyang kasama sa ating programang Usapang Kalusugan. Ano po? Kaya medyo malungkot man po dito at ako'y nag-iisa. Ganun pa man ay talaga pong sabi nga the show must go on. Ano po? Kapag talagang naka-schedule po tayo na merong every Tuesday ay programa po natin itong Pamilya Ko, Mahal Ko. Ayan. So, patuloy po kayo sa pagtunghay. Tayo po ay magpapatuloy sa pamagitan po ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po sa maghapon na lumipas sa aming mga buhay. Kami po ay merong kanya-kanyang mga gawain at kaabalahan sa buong maghapon. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-iingat. Iba sa amin naglakbay, iba ay nag-aaral, iba ay naghanap buhay, at iba ay marahil ay nagpapagamot sa iba't ibang mga karamdaman. Panginoon, salamat po sa kaloob ng mga pagpapala at ganoon din po sa kaloob ng pamilya na inyong ipinagkaloob sa amin.
At ngayong gabi kami po ay magtatalakay ng mahalaga po naming pag-aaral. Samahan po naman niyo kami, Panginoon, at makinabang po ang bawat isa kasama po ng aming mga viewers sa Facebook Live. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. So, ayan, may comment po si, marami pakita natin, ano? Kasi kanina hindi natin na ipakita. Ayan, si Sister Emma. Then, yung pong mga taga-Youth, I Will Go. Bumabati sa atin. Kahit po ang Family is Love. Ayan po yung ating mga Facebook page. At ang Central Quezon 2 District. Ayan, bumabati po sa atin. At Sister Emma nga kanina. Si Ma'am Nen, Abiba. Si Ma'am Laila. At si Ivy. Ayan. Atin lamang po ipapakita para yan. At si Ivy po ang sabi, yes po Pastor, makakasama na po ako sa Thursday. Medyo ayos na po ang aking cellphone. Patuloy po nating ipanalangin. God bless po. Aba, ako'y natutuwa kay Ivy na ang kanyang cellphone ay naayos na at meron na rin siyang bagong account sapagkat noon pong Sunday na kami po ay nag-live stream ng aming programang Teen Talk ay bigla pong nahack ang kanyang account. Kaya talagang siya po yung naalarma at mabuti naman po meron na siyang account ngayon ng Facebook at makapagpatuloy na po sa paglilingkod, lalo na po may kinalaman po sa mga pangangaral at usaping mga pangkabataan. Okay, ngayon pong gabi ang ating topic. Ayan, atin na pong magtutuloy-tuloy na tayo. Salamat po sa 11 viewers na nariyan po ngayon. Nakikita ko po kayo. Ayan, dito sa atin. Meron pong siyam na nanonood sa Central Quezon 2 District. Sa Youth I Will Go, kanina may isa. At ngayon ay sa Family is Love, meron pong isa. Okay, at binabati din natin si Ma'am Girly Ogawa. Good evening po, Pastor. Good evening po, Ma'am. Maaring kayo po yung nasa Japan. Ano po? Thank you po sa inyong panonood. Okay. Naalala po ninyo nung nakaraang Martes, kasama ko po si Ate Cathy at tinalakay po namin nung isang linggo ay may kinalaman po doon sa tinatawag po kung paano po magkaroon ng conflict resolution. Ano po? At atin pong pinag-aralan doon na talaga pong ang bawat isa ay meron pong mga kinakaharap na talaga pong nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya at kaya nga po mayroong conflict. Yung isa ay ganito ang kanyang gusto, yung isa naman ay ito ang kanyang gusto. Lalo na po sa mag-asawa, hindi po ba? Mayroong kanya-kanyang taste at mayroong kanya-kanyang mga prinsipyo at minsan nga po ay talagang hindi nagbibigayan kaya nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. At pinag-aralan natin yung mga hakbang. Meron pong tinatawag plan your fight at define the issue. You're both guilty. Yan. Pagka nagkaroon pala ng mga problema ang mag-asawa, yan po ay pareho kayong may kasalanan. At kailangan daw sabi ay i-brainstorm yung pong mga dahilan at magkaroon po ng evaluate the solution. Kasundo kayo at agree on attempt, agree on your part. At pagka nagkasundo po, ay magkaroon po ng sabi, reward yourselves. Ayan, so palagay ko po, mahusay o magaling na tayong magkaroon ng conflict management. Kung may mga hindi po pagkakaunawaan, ay madali po na tayo ay makakapagpatawad at maging maayos ang pagsasama sapagkat yan po ang pinakamaganda nating gawin. Ngayon pong gabi, atin pong
tatalakayin ang may kinalaman po sa criticism. Ayan. So meron po uling pumasok sa atin ang batiin po. Nakita ko. Ayan, si Sister Adelaida Malibiran. Good evening po, Pastor, at sa lahat. Good evening din po, Ate Adele, dyan sa Australia. Okay, mamaya ulit po ang ating mga pagbati. Ano po? Ayan. So, kita po ninyo, may nanonood po sa atin mo nang batiin. Waiting from, or maybe watching from Northeast India. God bless us. Painim Borom Summer. Hello. Thank you for watching from Northeast India. God bless you too. Thank you, my friend, for watching. I don't know if you can understand Filipino or Tagalog, but from time to time, I will speak few English. But our program tonight is in Tagalog. Okay? Hopefully po, meron siyang katabing Filipino para maunawaan niya yung ating lecture. Anyway, thank you for watching Painim Borom Summer. Okay? So, ang ating topic nga po ay may kinalaman sa criticism. Ayan. Ano ba ang criticism? Ito ba'y mabuti? Ito ba'y masama? Ayan. Bakit merong ganon? May criticism. Ano po? Ayan. So, ang criticism po, of course, ito yung tinatawag natin, maaring sa wikang Tagalog ay may direct tayong Tagalog na kritisismo mula po sa word na criticism. So, balit ang iba pong mga Tagalog word nito ay maaring pamumuna, maaring pagpuna o pamumuna. So, ang criticism po ay isang pagpuna, maaring sa iyong ginawa o sa iyong sinabi o sa iyong ikinilos. Ano po? Mula po sa word na critic. Ayan. Kaya lang yung critic po at kahit yung criticism ay meron pong dalawang uri. Yung tinatawag pong constructive criticism at yun naman pong isa ay destructive criticism. So sa palagay niyo po ba maganda ang criticism o ito'y masama? Kagaya ng sinabi ko, meron pong constructive, meron din namang destructive. So unahin po natin yung constructive criticism sapagkat talaga pong hindi maiwasan, mga kaibigan, na kahit ano pong galing, halimbawa magaling na tayong magsalita, magaling na tayong umawit, o kaya ay talagang napakabait na po ninyo. Ang sabi nga, kumbagay wala nang masabi ang tao sa inyo. Subalit talaga pong hindi maiwasan na meron po talagang mga taong mahilig mag-criticize, mahilig pumuna. Ayan. So, paano natin masasabi na healthy yung pamumuna o ito naman ay unhealthy o not healthy ang pamumuna? At kayo po ba mga kaibigan, nakaranas na ba kayo na kayo ay pinuna, criticize, o kayo ba ay kayo ang mismong nagki-criticize? Okay? So yan, mamaya po sa mga comment, inyo pong i-chat dyan, i-type po ninyo sa ating chat box kung kayo po ba ang nag-comment o nagki-criticize o kayo ang kini-criticize at kung ito po ba inyong nararanasan. Okay. So dito po, itong tinatawag pong criticism is inevitable. Excuse me po. Pag sinabi pong inevitable, abay hindi po ito maiiwasan. Sapagkat ang sabi, criticism is inevitable because everyone messes up occasionally. Ano pong ibig sabihin? Ito daw ay talagang hindi maiwasan at kasama na po sa ating buhay sapagkat paminsan-minsan, occasionally, ay nagkakaroon tayo ng, sa English po yung mess. Yung sabi si Mrs., hindi po Mrs. o mess.
Pag sinabi pong mess up, para bang tayo nagkakalat. Ano? Palagi ko naunawaan ninyo. Ibig sabihin, may ginagawa tayo na isang bagay ay nakakaranas tayo na pumapalpak tayo. Ano? Lalo na sa mga kabataan na talagang porsigido o kaya naman ay very eager na gumawa ng mga bagay at pagka nakagawa po ng gayon ay minsan nagkakamali kaya napupuna at nakikriticize. Kaya ang sabi po, to live a life free from criticism means you probably aren't trying to do anything worthwhile. Ang ganda po, no? Napakasimpleng statement, pero ang mabuhay na kung ibig mo na ikaw ay malaya mula sa mga kritisismo o pamumuna, ang ibig sabihin daw ay maaring hindi ka aren't trying to do anything worthwhile. Pag sinabing worthwhile, parang hindi mahalaga. And ang sabi, and to think that Christian love means you never have to confront someone on their destructive behavior isn't spiritual, it's being a coward. Aba, yung pala pong pagbagay na ito ng criticism na ating pinag-aaralan ngayon, ay halimbawa po may nakita kang isang kaibigan mo na may ginagawa po siyang hindi maganda. Ano po ang iyong gagawin? Siya ba iyong pupunahin o hahayaan na lamang? Di ba po, malimit sa ating karanasan, may nakita tayong isang kaibigan, maaring best friend natin, na nakita nating maaring napapalayo, napapariwara ang kanyang buhay. So, ano pong gagawin natin? Siya ba'y ating kakausapin? Siya ba'y ating maaring yung word na tutuligsain sa kanyang ginawa? Siya ba'y ating papayuhan? O ang magiging atin na lamang isipan ay hayaan na natin siya sapagkat siya naman ay malaki na, matanda na, at meron ng kanyang sariling pag-iisip. At ang sabi po dito, pagka tayo pala ay wala ding maaring pagpayo, aba ay sabi, it's being a coward. Pag sinabi pong coward, ay parang para tayong takot. Sabi sa ibang salita ay talaw. Yung takot tayo, mahina ang loob. However, sabi, there is a difference between being constructively critical and simply being mean and contemptuous. Ayan. So, ibinigay po dito ng author ng ating libro, ng family, Welcome to the Family na libro natin, ay magkaiba po talaga yung sinasabing constructively. Ayan. At yung isa po ay destructive sapagkat ibig sabihin talagang ikaw ay mean at saka contemptuous. Ibig sabihin, sinasadya mo lamang na maaring inisin yung iyo pong kaibigan, yung asawa o yung anak o yung katrabaho, At talaga pong yan ay mayroong mga ganong tao na nakakayamot. Ayan, mamaya po ay ating babasahin yung inyong mga comment. May nakita na po ako na nagko-comment. Mamaya inyo pong i-type, i-share po yan sapagkat bibigyan po natin yan ng panahon. So dadagdagan ko lamang po itong ating tinatalakay. Malimit po mga kaibigan, talaga pong merong criticism. Alam niyo ba sa Bible, meron ding criticism. Ultimo po itong, papakita ko, galing po ako ng South Central kanina sa ating office. At yan, ako po'y kumuha ng Bible at ito i-order ng ating mag-asawang guro diyan sa Sampaloc, sa Sariaya. So, ito pong Bible na ito ay meron pong tinatawag criticism. At yung pong mga nag-aaral ng Bible, mga Bible scholar, ang Biblia po ay kanilang pinupuna. Kaya meron pong tinatawag biblical criticism. Yung higher criticism,
may literal criticism, at pagkamisan po ang kritisismo nila sa Biblia, ito na po ay hindi lahat dito katotohanan, o kaya yung mga miracle na ginawa ng Panginoon ay maaring hindi totoo, katang-isip lamang. So may mga ganun po, 10 lamang po yun. At maging sa panahon ng ating Panong Jesus, napakarami pong criticism ang kanya pong natanggap. Kaya hindi po magiging exempted tayo, sapagkat maging ang Panginoong Jesus nga ay nakaranas po siya na siya po ay tuligsain. Nakaranas. Yung ating devotional po sa umaga, di ba, yung ating Hope and Love, pinag-aralan natin na maging ang kanyang mga kapatid ay hindi po naniniwala sa kanya. So akin pong ipinapakita na talaga pong ang criticism ay present po sa lahat ng panahon, maging sa Old Testament, maging sa New Testament, at maging sa ating modernong kapanahunan. Talaga pong meron pong kritisismo, maring positive man yan o negative, yung constructive at destructive criticism. Kaya po, ang sabi rito, kailangan po yung sabi, accepting valid criticism. Paano po ba nagiging valid yung criticism, mga kaibigan? Pagka sinabi halimbawa sa iyo, uy, hindi maganda yung damit mo ngayon. Ayan. Sa palagay nyo ba, yun ba'y positive o negative criticism? O kaya sabi, ang pangit-pangit ng suot mo. Ayan. Malimit po, mga kaibigan, maganda ang ating intensyon. Ano? Maganda ang ating intensyon, na ibig sabihin gusto nating maisaayos yung isang tao, subalit maaring ang choice of words, yung choice of words natin ay maaring hindi maganda. Kasi ang iba, diretsahan, sabi, ang pangit-pangit na suot mo. O kaya may nagpagupit. Ang sabi, ang ating minsan sinasabi ay, buhay pa ba ang naggupit sa iyo? Ayan, di ba? Nakaka-relate po siguro kayo. Sabi, buhay pa bang naggupit sa iyo? So, yun po yung mga salita na indirect, pero something na parang nagkikriticize. At ang matindi nga pong kritisismo ay yung ating nagkikriticize tayo sa likod ng taong iyon, na tayo pabulong-bulong na meron tayong sinasabi. So, dito po ang sabi, kailangan palang tanggapin natin yung valid criticism, sapagkat meron pong mga tamang pamamaraan. Halimbawa nga po, nagsuot ang isang tao ng kanyang kasuotan at sa iyong panlasa ay maaring hindi maganda. Pero sa kanya ay talagang parang the best na po yun, at siya dress to kill. Sabi nga po, ay may magandang approach ng pag-criticize. Maaring sabihin natin ay, alam mo, ang ganda ng suot mo. Ayan, di ba? So may approach. Ang ganda ng suot mo, bagay na bagay sa iyo. Pero alam mo, siguro pag ito ang isinuot mo, mas lalong bagay na bagay sa iyo. So nakita niyo po ba yung kaibahan? Kasi merong talagang kritisismo na direct. Ang pangit ng suot mo. O kaya talagang sama ng ugali mo. Meron talagang mga taong prangka. At may lugar po naman ang pagiging prangka. Kailangan po ay talagang meron din kailangan na tayo dahan-dahan, hinay-hinay sa ating pananalita, sapagkat mayroon pong ang tao po ay may puso, may damdamin na pwede pong masaktan. Okay, kaya ang sabi dito, accepting valid criticism. Ang ibig sabihin po, pag maganda ang sinasabi, ay atin pong pakinggan. At maaring ito po ay makakatulong. Ayan, na ma-improve pa tayo. Halimbawa, kayo po ay umawit. At nung kayo umawit ay talagang medyo hindi po maganda ang naging tono. Ayan. Pagkatapos ng awit,
ay di, misay palakpakan, o kaya sa ating church ay amen. Ay, pero maaring may isa doong magpupuna sa iyo, sabi, ang galing mo naman, more practice. Di ba? Pag sinabing more practice, aba ay para pong ibig sabihin magsanay ka pa para gumaling ka sa pag-awit. So, maaring yun, makakasakit yun sa taong sinabihan at baka hindi na po umawit muli yun. Subalit po sa mga taong open-minded, so ginamit ko po yung word na open-minded. Kasi ang mga taong open-minded po, yan po ayan, bukas ang isipan at yung kritisismo na narinig niya o pagpuna ay kanyang titingnan in a positive way. Magiging challenge at magiging stepping stone yun. Alam niyo po yung iba, pag sila ay minamata, ayan, alam niyo po yung salitang minamata. Pagka yung tao ay minamata pobre, excuse me, o kaya ay hindi siya pinapansin, pagka nagkikita sila, parang hindi siya existido, yung ibang, yan, o kaya pinagsasalitaan siya ng hindi mabuti, ang mga tao pong open-minded, ay bukas ang isipan at tatanggapin nyo na sabing, ito'y hamon sa akin, lalo ko pang pagbubutihin, lalo ko pang magpapractice pa ako ng mabuti, sapagkat itong aking narinig na pagpuna ay magiging stepping stone para ako ay lalong maging mahusay. Kaya po yung iba, pag sila ay minamata na halimbawa mahirap, napakahirap naman ng taong yan. Pag narinig niyang mahirap, lalo po siyang magsisikap. So yun po yung tao na tumatanggap po ng sinasabing valid o talagang positive criticism. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, talaga pong itong ating pinag-aaralan ay hindi po naiiwasan. Araw-araw, karinig tayo, maaring tayo ay nagkikriticize o tayo din ang kinikriticize. So, ano ang ating dapat gawin para ito po ay ating maiwasan o kaya naman ay mawala ito sapagkat pagka nangyari po na tayo ay naroon sa destructive criticism, hindi po ito makatutulong kundi ito po ay lalong makakapangsira ng ating samahan bilang mag-asawa, bilang mag-ina o mag-ama o kaya bilang pamilya o magkaibigan. Okay, sa pagkakataong ito, ako po'y pansamantalang titigil at mamaya magkaroon tayo ng conclusion. Akin pong hinihikayat na kayo po ay mag-comment ng inyo pong reflection o kaya inyong saloobin may kinalaman po sa criticism. Kayo ba ay nakaranas ng pinuna o parang pinahiya o ano po ang inyong ginawa? So gusto ko pong malaman, i-discuss po natin yun sa ilang mga sandali pero meron tayong mga babatiin dito na pumasok po sa ating program. Kanina po ito si Ivy May Castillo Manahan. So thank you for watching. Si Ma'am Maria Loida Maghirang. Sabi niya, good evening po, Pastor. Good evening din po, Ma'am Maria Loida Maghirang. Salamat po sa panonood. Si Ma'am Lita Ranyola Ocampo. Good evening po. At kay Ma'am Heidi De Leon. Ayan, good evening din po. Ayan, meron tayong may ibinahagi po si Ma'am Laila Bundalian. Sabi sa akin po ay paaalalahanan ko sa bagay na makakabuti sa kanya upang maunawaan niya na may something nga na hindi tama. Okay? So, yun po, ang ganda po nitong kay Ma'am Laila, Kasi binanggit po natin yung halimbawa nga, may kaibigan ka na alam mo po na hindi nga tama ang kanyang ginagawa. So anong gagawin mo? Ayan, kaya ang sagot po ni Ma'am Laila sa kanya daw ay kanyang paaalalahanan
sa mga bagay na makakabuti sa kanya upang maunawaan niya na may something na hindi tama. Ayan, thank you Ma'am Laila sa iyong ibinahaging yon. Napakaganda po. Si Ma'am Heidi, ang sabi niya, good evening po Pastor, buti po umabot po ako. Ayan, thank God. At umabot po kayo sa ating programa. Nagsimula po tayo kaninang mga 7 o'clock. Ano po? At ang atin ngang pinag-aaralan ay may kinalaman po sa criticism. Okay. So, I encourage po na kayo ay mag-chat, mag-comment. Meron tayo kaninang 18 nanonood, ngayon 17. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At sana po mas marami ang nagko-comment sa atin para malaman. Baka rin kayo po nagtatype pa ng inyong mga reflection. So habang kayo po nagtatype, ay nais ko pong dagdagan itong ating tinalakay. Alam niyo po yung criticism ay talagang sa ating panahon ay mapabata, mapamatanda ay nangyayari po ito. At talaga pong pag nakakarinig tayo, maging sa akin po, pag nakarinig ako ng, lalo na noon, medyo bata-bata pa tayo, pag nakarinig ako ng criticism ay parang talaga pong nakakalungkot kasi pwede nating sabihin, pagkatapos ba naman ng ginawa ko na ang lahat. yun nating mga linya, di ba? Ginawa ko ng lahat ng makakaya ko pero meron pa rin masasabi. Talaga pong ang tao ay walang kasiyahan, wala kang malalagyan. Ano po, kagaya po ng isang kwento na akin pong nabasa at ito'y narinig din, na ang sabi po, merong mag-ama na sila po ay naglalakbay. Yan. Nung sila'y maglakbay, meron po silang kasamang kabayo. Isang maliit na kabayo. Nung sila po'y naglalakbay, ang sabi ng ama, anak, ikaw ang sumakay. Sapagkat naisip ng ama na maliit yung kabayo. Kaya sabi, anak, ikaw ang sumakay. Ngayon, noong sila po'y naglalakbay, may madadaanan po silang isang nayon na maraming mga taong nakatira. Ayan. Kaya nung sila'y dumaan, di nakatingin ng mga tao sa kanila. Sa kanilang pagdaan po sa mga tao, nakarinig sila ng salita. Ang sabi, grabe naman yung anak na yon. Hindi na naawa sa kanyang ama, imatanda na. Ay sa halip na siya ang maglakad at akayin yung kabayo, ay siya pa ang sumakay. So nung sila po'y lumampas sa nayon, ay di na pag-isip-isip nila, parang matindi nga yata yung, tama yata yung sinabi ng mga tao. So ang ginawa po nila, sila'y nagpalit. Yung pong tatay ang sumakay sa kabayo at ang anak ang naglakad, na hila-hila si kabayo. So tuloy-tuloy po sila sa kanilang paglalakbay. Nakadaan na naman po sila ng isang nayon. At habang sila'y dumadaan sa nayon na yun, may mga tao sa tabing daan at nakita sila. At ang sabi po ng mga tao, ay grabe naman yung tatay na iyon. Hindi na naawa sa kanyang anak, napakabata. Ay siyang pinaglakad at pinahila ng kabayo. Talaga naman yung amang iyon, walang awa. Kaya sila po'y lumampas sa nayong iyon. At nung lumampas, nag-usap na naman yung mag-ama. Sabi, parang tama nga yata yung mga tao. Bakit nga ba ako ang nakasakay ng kabayo? Ako nga ang ama. Ako ang dapat magsakripisyo. So, ang ginawa po ng mga taong yun ay di sila'y patuloy sapagkat malayo po ang paglalakbay. Ang ginawa po nila, sumakay silang mag-ama sa kabayo. Nung sumakay po sila, di lakbay, nakadaan na naman po sila ng isang nayon. At sabi marahil iniisip nila,
marahil wala nang masabi ang tao sapagkat talaga pong nagawa na nilang ang ama nakasakay, ang anak ay nakasakay. Nung dumaan na po sila sa nayon, naku, mas lalo pong umugong ang mga tao. Bakit po? Ang sabi ng mga tao, pambihira naman yung mag-ama. Hindi na naawa sa kabayo. Ay talaga namang sinakyan na nilang pareho, ay talaga naman yung mag-amang walang awa sa hayop. Ay anong sila'y lumampas po? Talagang sabi, ano na ito? Wala tayong mapaglagyan. Kaya ginawa po ng mag-ama, nagpatuloy sila sa paglalakbay, hindi na po sila sumakay sa kabayo at hinila-hila na lamang si kabayo. Marahil po narinig niyo na yung kwentong iyon. Ako medyo napapatawa sapagkat ganyan po ang kalagayan nating mga tao. Di po ba? Wala tayong mapaglagyan. Ginawa natin ito, may masasabi. Hindi mo ito gawin, may masasabi. Talaga pong ang tao lamang ay merong masasabi. Yan po ang criticism, mga kapatid. Okay, mayroon na po tayong mga viewers na pumasok po at nais nating batiin. Si Ma'am Meli Andaya, siya po'y nanood at bumabati po ng good evening. Good evening din po, Ma'am Meli Andaya. Salamat po sa iyong panonood. At kung maaring may comment po kayo, meron kayong sa mga bago pong join ng ating program, ang pinag-uusapan po natin ay may kinalaman sa criticism, yung destructive, mapanira po at constructive na talagang lalo naman tayong inilalagay sa ayos. Ano po. So, pumili po kayo dyan at magbigay kayo ng inyong mga comment. Si Jalenbert de Los Santos Cercado. Ayan, good evening everyone. Thank you for watching, Sir Jalenbert. Ayan. So siguro po pagka minsan ilagay nyo yung inyong mga lugar kung saan po kayo galing para ma-recognize ko po kayo. Maliban po sa mga talagang kilala ko na, ay alam ko po kung taga saan kayo. Yan, ito meron pong reflection si Ate Melody De Leon. Ang sabi po niya, dapat po ay lagi tayo constructive criticism para di po tayo maka-offend sa ating kapwa. Magsalita tayo in a very decent and nice way. Oh, I like it, Ate Melody. Thank you very much sa iyong reflection na ito. So talaga po yung word na dapat, dapat lagi tayong constructive criticism. Kung po naman po tayo ay ang ating layunin ay sa ikabubuti ng tao. Kasi po talagang ang tao ay madali pong masaktan. Sabi nga ng iba, di bali na lang sinaktan mo ako, yung di baling sinuntok mo na lang ako. Kaysa yung parang daw pag sinaktan natin ang damdamin, yan po'y nahiwa na sugatan at ang hirap pong sabi maghilom ng sugat pag emosyon po ang talagang nasaktan. Okay? Si Ma'am Rich Cheng, ayan, Batersal, Apolinario. Thank you for watching dyan sa Gutad, Kalintaan, Occidental, Mindoro. Ayan, itong si Youth, I Will Go. Palagay ko ito si Sister Ivy, sabi niya, marami akong karanasan, pastor, pero isa po silang pagpapala, negative man o hindi. Maganda lalo itong kanyang ibinahagi. Sa kanya po, positive man o negative man, pareho pong blessing. Napakasobra mong open-minded. Youth, I will go. Talaga napakasobra mong open-minded. Sapagkat tanggap mo lahat. Okay, walang negative, walang may positive ka, walang negative sa iyo. Basta nakarinig ka ng ganon, open-minded ka at tinatanggap mo iyon. Thank you very much. At si Ma'am Zaida Jenny De Leon Wang, yan sa South Korea. Good evening po sa lahat. Yan, good evening din po Ma'am Zaida. Salamat sa inyong panonood sa atin pong programa. At si Sister Emma Orozco, salamat po sa puso. Ayan. Ito, magkakasunod ang aking mga magagandang ninang.
Si Ninang Rodelyn Corpus Musico. Kumusta po kayo ni Ninong? Regent, ano po? At sabi, good evening po, Pastor, and God bless your ministry. Thank you din, Ninang Rodelyn. At kumusta po kayo ni Ninong dyan sa Gloria, Oriental Mindoro. Ariyan ng aking lugar po ng aking mga biyanan, ang De Los Santos family. Sina Papa Momoy at Mama Ana at ang mga kapatid namin dyan. So, sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Thank you po sa inyong panonood. At si Ninang Amelia Hernandez, aba, ito rin po isa kong magandang ninang, mga mababait po aming mga ninang na ito. At sabi niya, good evening po, Pastor. Good evening din po, Ninang Meli at Ninong Vic, dyan po sa Calapan. At sila po'y naninirahan sa ngayon sa Bako, Oriental Mindoro. At marami po kaming mga ninong at ninang dyan sa Mindoro, ano po, lalo sa Calapan, si Ninong Doc at Ilagan at Ninang Eunice, sina Ninong Basing at Ninang Edna Sidenyo at si Ninang Castillo, yan, Dr. Elisa Castillo. Ayan, so binabatit, namimiss na natin itong ating mga ninang at ninong. Okay, si Brother Rodel Lim. Good evening po, Pastor. Good evening din, Brother Rodel. Kayo ni Sister Nancy at inyong pamilya diyan sa Candelaria, Quezon. At si Sister Adelaida Malibiran, ang sabi, sadyang ganyan ang tao, Pastor. Laging naghahanap ng mapupuna sa kapwa. Ayan, totoo po yan. Ate Adele, ano po, talagang ang tao ay panay na sinisilip lahat ng masisilip sa atin at lahat ng maipupuna na ibabato sa kapwa. Talaga pong yan ay nasa ating mga kapwa. Ano po? Okay, at binabati natin si Ma'am Tuner Dihito. Ayan, salamat po ma'am sa iyo ding panonood. Okay, hindi ko alam kung kayo po ay may mga reflection sa ating tinalakay, lalo na sa mga bagong katutsunin sa ating program. At kung wala man po, ayun, meron. Salamat. Kasi kung wala po, ay pwede na akong mag-conclude at tayo dadako sa panalangin. Pero salamat si Ma'am Nen Viva de Guzman diyan sa Infanta, Quezon. Ang sabi, ang tao pong insecure. I like that word, insecure. Di nawawalan ng ipupuna sa kapwa. Talaga pong di natin ma-please ang lahat. O tama yung ako'y naniniwala dyan. Sabi, you cannot please everybody. Pero ang mga criticism pong yan ay nagiging ring way ni Lord para po tayo ay mas mag-mature emotionally and spiritually. Oh, I like it very much. Ma'am Nin, thank you Ma'am Nin sa napakagandang reflection na ito. Ano po? Pagka ang ibig sabihin, pag insecure, ano? Pag sinabi natin insecure, hindi nga secure ano sa sarili niya. Kaya maaring ewan ko kung tama po ang salita ko, pag insecure ka, ay parang lagi kang naiinggit, parang kasi wala sa iyo 'yon. So maaring kaya ikaw ay nagiging ganun ang attitude po ano. Kaya yung sinabi ni Ma'am, insecure nga po ay hindi nga daw nawawala ng ipupuna sa kanyang kapwa. Okay, pero ang ganda po yung huling bahagi din, ang sabi niya, yung palang criticism ay nagiging way pala ni Lord yan para tayo ay ano, mag-mature. Kasi po, pag hindi tayo mature, ang tawag ay immature. Ayan. So, emotion at ganun lalo na po sa spiritual. Ayan. So, salamat sa inyo pong mga reflection na yan, mga comment na yan. Talaga pong nakapagdagdag po ng talagang linaw sa atin pong pinag-aaralan. Okay, maliban po kung meron pang mga comment, hintayin natin, pero ako po ay maaring magkakaroon na ng conclusion sa ating pag-aaral. Alam niyo po ba, ang father of all criticism
ay walang iba po si Satan. Yan po. Sapagkat doon pa lamang sa langit ay kanya na pong criticize ang kadyusan. Kanya pong criticize na ang Diyos ay God is unfair, sabi niya. Na ang sabi niya, ang Diyos ay hindi talaga mapagmahal. Ang Diyos ay parang may pinipili lang. Kasi ang sabi nga sa paliwanag ni Ellen G. White ay itong si Lucifer ay hindi siya kasali doon sa Trinity, yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At pagdating po sa kanilang mga pag-uusap, ay hindi siya kasama sapagkat siya po ay nilikha lamang. At bagaman mataas ang kanyang tungkulin sa langit sapagkat siya nga po ang sinasabing choir director doon sa langit at siya po ang leader ng lahat ng mga angels. Pero nagkaroon po siya ng pride sa kanyang sarili at criticize niya ang government ng Diyos. Kaya doon po sa langit nagsimula. Kaya nung siya pumarito sa lupa, tinukso ang tao at yun din po ang itinuturo. Yan ang ini-inject ni Satanas sa mga tao na mag-criticize tayo. Kasi hanggang ngayon po ang gawain ni Satanas ay nagki-criticize siya. Lagi tayong kanyang kinikriticize. Sasabihin niya, yan hindi ka matuwid, hindi ka banal. Ika'y taong makasalanan. Yun lagi po ang inuudyok niya, hindi mo kayang sundin ang kautusan ng Panginoon. Mahirap sundin ang kalooban. Yan ay mabigat. So lahat po ay ganon. Kaya kung tayo po ay susunod sa mga gawain ito ni Satanas, ay magiging anak po tayo ng kaaway. Kasi kung siya ay father, at kung ito po ang ating gawain, ay magiging daughter, sons and daughter tayo ng kaaway. Subalit ang ipinapayo po sa atin ay atin pong tularan ang ating Panginoon. Actually, may mga talata po sa Bible na sabi, be slow to speak. Maging mahinahon tayo sa pagsalita. At mas mabilis tayong makinig. Nakita po ninyo? So mas maganda ang listening kaysa speaking. Kasi po yung speaking, ang sabi nga, the more you talk, the more mistake. At pag minsan yung talk and talk, ayan, ay talaga pong hindi na natin nalalaman na ang atin pong mga salita ay nakakasakit na ng damdamin ng ating kapwa. Kaya po, itinuturo tayo na maging mahinahon sa ating pananalita. Ang sabi nga ng Bible, ang ating mga salita ay maglasang asin. Di po ba? Pag sinabing lasang asin, ay talaga pong, di ba, pag kayong pagkain ay may asin, masarap po, maanong timpla. Huwag lang talagang lalabisan din ng asin at talagang sobrang alat po, hindi na po yan makakain. Pero yung pong sinabing may asin, ang ibig sabihin po nun, ang tao ay mauuhaw sa atin. Yan, kasi po yung asin, ang karakteristik po niyan ay nakakauhaw. Kaya pag ang tao ay merong asin ang kanyang pananalita, may timplang asin, ang mga tao'y nauuhaw sa atin. Hahanap-hanapin tayo, sabi, nasaan na ba yung taong yun? Gusto kong makinig sa kanya. Kasi pag kasi nagsasalita, nabubusog ako. Ayan. So yun po, ang sabi rito, talaga pong ang kailangan ay maging mahinahon tayo at atin pong isuko sa Panginoon kung tayo may ganitong katangian o pag-uugali na tayo po ay nagkikriticize, ay talaga pong hindi po ito maganda. Kailangan po nating magbago. Kaya sabi nga sa kasabihan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay, sabi, di ba, huwag magalit. Pero ang sabi, bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago. Ako man po, ay hindi rin exempted sa bagay na ito sapagkat ako rin po ay tao lamang na kailangan din pong mabago ng ating Panginoon. Kaya po ngayong gabi ay atin po itong ipanalangin sa Panginoon na mabago tayo
At yung pong sa halip na tayo'y magkaroon ng destructive o negative criticism, meron pong isa, yung maganda ay constructive criticism. Na ibig sabihin, pumupuna man tayo, pero ito po'y nakakapag-build up, nakakapagpapatibay sa tao, sa ating mga samahan. Kaya kung ito po'y ating magagawa, wala pong dahilan na ang ating asawa, mga anak, bianan, manugang, o kaya ating kapamilya, katrabaho, wala pong dahilan na hindi tayo nagkakaisa. Sapagkat, bagaman tayo'y pumupuna, ang ating pagpuna ay para sa ikatitibay at sa ikabubuti ng bawat isa. Okay? So ngayong gabi, akin po tinitingnan kung kayo may mga comment pa, pero halos wala na po. Maliban kung may humahabol, ay atin po yung babasahin. Pero si Sister Emma, ayan, sabi niya ay nananalangin at gusto rin po niyan marami ang kahilingang panalangin si Sister Emma. Okay? So ngayong gabi, ang oras natin ay 7:55 dito po sa akin. At malapit na po tayo magtapos ng ating program. At niyan, meron na nga po mga paghahabol. Sabi ni Ma'am Nin Abiba de Guzman, maganda rin pong nakakaranas tayo ng criticism para di po tayo maging mapagmataas. Yan nga. Siya nga po. Tama nga po. Kasi talaga naman kailangan din pong maranasan. Kasi pag hindi po natin ito naranasan, ay baka naman sobrang yung feeling. Ano po yung feeling yung pakiramdam mo ay baka sobrang taas na nga natin. Sabi nga ay sobrang taas na ng lipad. O kaya naman ay sobrang tiwala na sa ating sarili. Ano po. So tama yon na nakakaranas din po tayo nito sapagkat dito po tayo lahat natututo. At nalalaman natin kung tayo po may mga katangian hindi maganda. At lalo naman po kung positive o constructive yung kritisismo ay atin pong tanggapin yun. At si Sister Adele, sabi niya ay amen. Ayan, sangayon po siya. Okay, so ngayon pong gabi tayo ay magtatapos sa ating programa. Nais ko po kayong ipanalangin sa gabing ito. Kayo po ay yumuko sa panalangin. Akin muna pong tingnan. At yan, closing prayer. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po na kami inyong sinamahan sa amin pong programa ngayong gabi. Amin pong tinalakay ang may kinalaman sa criticism. Amin pong nalaman na ito ay, ang may akda nito ay si Satanas. Na ibig niya na kami ay punahin at ibig niyang maging katulad kami sa Kanya. Subalit Panginoon, sang-ayon sa iyong katuruan, ito po ay hindi magandang gawain ng isang taong Kristiyano na meron pong pagkatakot sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong gabi, ako po'y nakikiusap, Panginoon, kung kami ay merong ganitong katangian, tulungan niyo po kaming magsisi. Tulungan niyo po kaming magbago sang-ayon po sa iyong katangian, Panginoon. Na sa halip kami ay maging mapagpuna, kami po ay maging mapagmahal, mapag-unawa, at susuporta sa mga tao, sa mga kaibigan namin, sa mga kapatid, maaring sa manggagawang pastor, sa mga teacher, missionary, sa lahat po, sa mga kulpultor, sa aming mga leaders. Na sa halip kami ay mag-criticize, ay amin silang ipanalangin at aming suportahan sa mga programa. Ganon din po sa pamilya namin, Panginoon. Ang mga mag-asawa ay huwag mag-criticize sa bawat isa, kundi mag-unawaan, magmahalan. Ganon din po ang mga magulang sa anak, ang magkakapatid sa laman, ang magbianan. Panginoon, kami po'y inyong tulungan na maging mapagmahal kami
mapag-unawa upang wag naming sundan ang yapak ng kaaway. Bagkus, kayo po ang aming maging halimbawa, Panginoon, na kagaya ng aming Panginoong Hesus, na bagaman siya ay ipinako sa krus, ipinakita niyang ang kanyang kabutihan, katangian, at pagmamahal. Ngayon pong gabi, Panginoon, higit kaming lubos kaming nakinabang sa aming pag-aaral. Salamat po sa mga kaibigan, mga kapatid na nanonood at nag-comment, nagbigay ng kalamang reflection, at ganoon din sa mga nanonood sa Facebook Live na ito. Panginoon, pagpalain ang aming mga viewers sa kalusugan, sa kanilang mga pangangailangan, at lalo tigit sa kanilang pananampalataya, at ang kanilang mga sambahayan ay maging langit-langitan dito po sa lupa. Pagpalain kami at ingatan sa buong magdamag na aming pagpapahinga. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo po sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayan. So, meron lang po tayong pahabol na batiin. Si Ma'am Julian Deliso Sardia. Magandang gabi po, Pastor. God bless po. Ito po ay galing dyan sa West Valley, Candelaria, Quezon. Okay. Marami pong salamat mga kapatid, mga kaibigan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. At humahabol po, ayan, humahabol yung aking isa pa sa magandang ninang na binati ko kanina, Ninang Edna Sidenyo. Yan, amen. Kasama po ni Ninong Basing Sidenyo. Kumusta po kayo, Ninong? Miss na po namin kayo. Salamat po na kayo humabol at nag-comment. At sana po, one of these days ay makadalaw kami dyan sa Kalapan para tayo po ay muling magkita-kita. Ayan, meron pa tayo. At si Ninang Meli, ayan, talaga itong aking mga ninang ay suporta sa akin, sa inaanak. Salamat po. At marami kaming sisingilin. Biro lang po. Sapagkat hindi tayo nagkita nung Christmas, nung New Year, dyan sa Kalapan. So sana po, kung kayo man ang makadalaw dito sa amin sa Sariaya, kayo po'y pumarito para mabigyan namin kayo ulit ng mga pasalubong na mga pinagong at ang inyong paboritong buko pie. Okay? Narito rin po. Ayan, may mga sabi ni Ma'am Zaida, amen, amen. Naway mapuno po ang puso at isipan natin ng mabubuting pagpuna para maiwasan ang misunderstanding. God bless us all. Thank you, Ma'am Zaida. Yan po talaga ang kailangan. Family is love. Kailangan po talaga ay pangunawa lamang. Kung tayo may pupuna ay mabuti. At yung pong pinupuna ay maging open-minded lang po tayo sapagkat yun po'y para sa ating kabutihan. At si Ate Adele Malibiran sabi, God bless po. Thank you po, Ate Adele. At si Ninang Edna Sidinyo, God bless you, Pastor. Miss you na mga inaanak. Ayan. Miss you din po, Ninong. Talagang matagal-tagal tayong hindi po nagpangita. So kahit papano sa ganitong programa ay tayo po'y napapanood. Bagaman hindi ko kayo nakikita personally, pero salamat po sa ganitong paraan ay nagkakakumustahan tayo. At si Ninang Edna ay kinukumusta po kayo ni Sister Adele Malibiran sapagkat magkakadistrito po ang mga kapatid na ito. Okay? So, kumusta po sa ating lahat dyan, sa mga taga-Oriental Mindoro, sa taga-Occidental Mindoro, dito po sa Quezon, Batangas, Laguna, at maging dito po sa taga-Maynila, at sa ibang bansa, sa South Korea, maging sa Amerika, saan mang lugar, sa China, ayan, sa Japan. Thank you very much po sa inyong panonood. Muli po ako'y nag-aanyaya sa inyo next week, sa araw po ulit ng Martes, ganap ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa atin pong programa, Pamilya Ko, Mahal Ko. Pansamantala pong nagpapaalam, Pastor Juby Estrada. God bless po and good night sa ating lahat.